Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Japan Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong September 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Siyempre, umpisa na natin ang ating portal. Meron tayong 11 portal in September 2025. In September 1, Saturn in Pisces is magkakaroon kayo ng mga spiritual discipline when it comes sa sarili mo. Siguro thinking of the upgraded sa sarili, kung saang aspeto ng buhay mo. Yan, magkakaroon ka ng realization sa mga dating sitwasyon na mga in-ignore mo, in-avoid mo, ganyan, kakaroon ka ng realization doon. Pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, in any situation. Pwedeng yung, ay sana nag-ipon ako ng pera, ay sana ganito pala ginawa ko, ay sana ganun pala. May mga ganun. Magkakaroon ka ng realization at makatithinking ka about upgrading yourself, no? Siyempre, ito rin yung time to set boundaries, no? Siyempre, when it comes to sa, pag nagkaroon ka ng realization or in any situation of your life, kailangan mo rin talaga makipag-deal dun sa bagay na yon, sa sitwasyon na yon, ha? Mag-deal ka dun. And harapin mo yung kumbaga, no? And harapin at solusyonan para sa bagong pagpasok sa bagong yugto ng buhay mo. And meron tayong Mercury enter into Virgo. Uy, may ano ka mo. Ito yung time to think your future. Makakaisip ka na maaari may isip ng iba sa inyo lahat about the future. Ayan, need ng mga clarity or magkakaroon ng mga clarity. If you need ng mga tanong na para to clarity, magtanong ka. Kung someone, mga nakakaalam, di ba? O pwede tanong mo rin yung sarili mo, di ba? Bakit ko to hindi ginawa? Bakit ganun? Dapat pala ganun, ganyan, yung mga ganang sitwasyon. And meron tayong September 6, Uranus retrograde. Ito ang breakthrough day, ibig sabihin. Or may mga blessing sa taas ka na makakamit. Yan. Pwedeng ipapadaan niya sa iyo sa intuition mo, pwedeng sa mga kilala mo, or pwede sa mga actions sa work or any situation in relationship. Pwede rin sa relationship yan. Yun, ipapakita sa iyo yung tamang daan o paano. Siyempre, mag-trust ka palagi, ha? Yun palagi kong sinasabi sa inyo. And siyempre, meron tayong September 7. September 7 kasi is a full moon. No? Full moon in September 7 is ito tinatawag na corn moon or the harvest. Ibig sabihin, sa iba kasi, pag titignan mo kasi siya, sa iba mga sinasabi nila, this is a blood moon. Kasi pag tinignan mo yun, mapula siya. Oo, mapula siya. Kaya sa iba is this is a blood moon. Dahil yun sa dahil rin siya sa lunar eclipse. Kaya ganun yung kulay niya or kaya yung ganun yung blood moon yung tawag din sa kanya. And then, dalawang klase yon this September 7. Basta either magkakalapit na hiyon ay na hituloy na day, ha, or in a whole month of September. Either magkakaroon ka ng chaos or hindi. Dalawa lang yon. Bakit? Kasi meron tayong lunar eclipse at meron tayong solar eclipse. Yun. Kaya, kung magkakaroon ka ng ganong bagay, siguro umiwas ka sa mga tao o sa situation na makapagpapatrigger sa'yo, umiwas ka na lang hanggat maaari. Kasi, di ba palagi ko sinasabi sa inyo, if the emotions is high, intelligence is low. The more na emotion at hindi mo na iwasan yung chaos na yun, yung emotions mo, magiging high siya, di ba? Siyempre, magkukos siya ng chaos. Pero, hindi lahat kasi na chaos is pwede mong maiwasan. Diba? Yung mga chaos na talagang kailangan ipagdudukdukan sa'yo ng universe or ipaparamdam niya sa'yo yung chaos na yun kasi there's a reason. Pwede na dahil sa chaos na yun is magkaroon ka ng enlightenment at magkaroon ka ng movement or mag-a-action ka. Yun. Iba-iba ang klase ng chaos. No? Pwedeng isa yun sa magiging makakapagpapa-wake up sa'yo, no? Sa mga bagay-bagay. No? Kaya nangyari yung chaos na yon. Pero, this month or this September 7 or sa mga kalapit na day na yan, kailangan mong mas mahaba ang pasensya mo.
mas patient, no? Okay lang kung may mga lungkot, umiyak ka. Pwede yun. Okay lang yun. Mas makakagaang yun sa'yo, no? And then, kung kailangan mo naman mag-relax at magkaroon ng peace of mind, pwede kang pumunta sa beach, sa ilog, or any situation na pwede kang makarelax, or pwede rin na sa paligo mo is lagyan mo siya ng asin para releasing all the negative din, no? Isa rin yun. Siyempre, meron tayong September 9. September 9 is the 9-9, diba? Ito is, when it comes kasi sa astrology, ito is moon in Aristo. Sa Remology, o diba, bulo lang ate, sa Embryology, NE, was ay ano nyo, bulos ang ate nyo. Ito is the biggest number, very powerful to when it comes to new lesson na makukuha mo. Yan. Yun yung pinaka-ano. 9 is the biggest talaga. Yung mga lesson na makukuha mo this time, may mga situation magkakaroon ng asking about the collaboration, partnership, yan. Find some balance, syempre. Makukuha mo yun sa pagkakaisa or something harmony in life. You build sa time na ito. It's time to build in din, ano, structure mo. Sinasabi rin ng portal na ito na you need to search someone na meron kayong same page or same idea, same thinking. Yan, basta makiramdam ka rin, syempre, di ba? Ito rin yung time with the 9-9 kasi siya. 9-9 kasi is the fruition and the fulfillment, no? Sinasabi dito na someone also need ng completion. Ibig sabihin ng completion is may mga bagay na kailangan i-cut off. May mga bagay na kailangan tapusin na or cutting the cord, no? Na it's not serving you. Kahit ano yan, this is a time. Also, the 9-9 is also, it's good for investment, no? Kung may mga ilo-launch kayo this time, kung may mga ilalabas kayo this time, o may mga sa atin, may business ka, may ilo-launch ka. Ito yung day. This is the time, the day, the 9-9. Pwede kang mag-launch. Kung you are a YouTuber at meron kang new niche or new idea, this is a time with the 9-9. Pwede ka. Any idea, any situation na you want to invest, ito yung time na pwede kang gumawa o mag-action. And also, meron tayong Moon in Gemini, integration checkpoint ito, no? 14 and 15 to na September. Hanggang 15 lang kasi 50 lang naman yung binabasa ko. Ito yung ano magkakaroon ka ng thinking about sa pagbabago when it comes or thinking to your stepping up to your next chapter. Nandun ka sa point na yun. Maring mag-iba sa inyo is magkakaroon ka ng reviewing from the past situation. Halimbawa, magkakaroon ka ng thinking about, ay, the past, may pera ako O kaya, sana pala nag-ipon ako. Diba? Kasi mag-December na, wala akong ipon. Magkakaroon ka ng reviewing from the past situation and this time maaring isa yon sa because of the clarity situation. Diba may sabi ko sa'yo, magkakaroon kayo ng spiritual discipline to upgrade, magkakaroon ka ng clarity, magkakaroon ka ng, ano ba to? Blessing from taas na pwedeng ibigay sa'yo from the sign, any sign, numbers, man yan, 111, 222, 333 or something, or sa panaginip mo or any situation. And then also, di ba, is yung chaos na pwedeng makapag-awake sa'yo or pwede ka magkaroon ka ng chaos or hindi. And then also, di ba, sabi ko is, it is time to invest. Also, invest to yourself or investment. No, any investment. And the 14 and the 15 is yun yung dapat mong i-review. Diba? 14 to 15 kasi reviewing na yan. Review and refine, no, the situation. And then, going toward that sa next chapter mo. Okay? Meron tayong dealing or relationship with the man with the dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito or someone into your life. Meron tayong pig. Pwede itong si man na ito is isa sa pagiging sakim or makasariling tao. No, pwedeng isa siya sa kung sino, pwede rin kasi the pig also is ano yan parang grab lang ng grab. Parang kahit
kakainin niya, di ba? Parang ganun nakikita ko sa kanya. Yung halimbawa, palagastos, ganyan, or hindi nag-iisip for the future, kung ano lang meron, go, 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 get. Yan. Or pwede rin naman na yung tao na to is parang, ayan, makasarili or greed situation, no? Sa iba, sa inyo, namatay yung iPad natin. And meron tayo, ay, may ano ka, dealing or relationship with an older woman. Pwedeng itong si older woman din, no? Either itong lalaking to or itong older woman ang pinaka-greed, no? Sa iba sa inyo. Kasi meron tayong seek out information. Pwedeng itong tao na to, lalaki or babae, is parang sa pagiging sa kanya, maaring minamatsagan kanya or something. Pwedeng a part of the family or related siya sa family mo. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Kung sino man yung older woman, pwede rin na itong older woman na to is mabait, di ba? Pwede rin. Or pwede ito is mag-ina. Or pwedeng ito is nanay mo, kapatid mo. Or, tingnan natin kung sino pa ang lalabas. Chain of event that will affect your life. Pwedeng isa siya sa nakakapagpa-change sa'yo. Or may mga tension na hindi pa tapos. Pwedeng ganun. O pwedeng this is the man also. Kung ano man yan, or any situation na nakaka-affect sa buhay mo, no? Na naka-chain ka. Any situation, pwedeng trabaho, pwedeng boss, pwedeng kapatid, pwedeng utang, pwedeng relasyon, pwedeng kaibigan, kasi may kaibigan. Diba? Getting together with a friend. Yan, magkakaroon ng getting together sa friend. Pwedeng itong matandang ito, mas matanda sa'yo, at itong lalaki is friend mo. Diba? Pwede yun yung makaka-affect sa buhay mo, sila. Or, hindi man ito in this situation, kasi andito kasi si greed no? Maaaring magkakaroon na get together. Pwedeng, friend kasi is pwedeng kapatid mo, friend mo rin, di ba? Pwedeng nanay mo, friend mo din. Yan. Kung sino mang friend niyan, may getting together, ako nakikita, and may happiness, Ibig sabihin, pwedeng magkakaroon na getting together, and then may mga celebration, creativity, joy, happiness, fun, enjoyment, kung ano man sitwasyon na yan, or makakaramdam ka by September ng happiness. Kung saan aspekto ng buhay mo yan. Makararamdaman ka. Siyempre may August tayo, ba't ang dami mong card? Nagreklamo pa si ate, no? May August tayo, uy, pwedeng itong August, no? Or August also is the 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months, or August. Pwedeng last month or by the next August. Pwedeng ganon. Emotions to eh. So nakikita ko dito, sigurahan din yung may mga ini-illusion ka, may mga dinidream ka, or also sadness, yan, no? Maaring iba sa inyo is hindi gaano nakakapagtulog or may mga iniisip na bagay-bagay o any situations in life na nakakapagpapa-worried sa'yo, nakakapagpapa-change sa'yo. Pwede yon. Pwede rin na pwedeng isa itong mga tao na ito na nakapagbibigay sa'yo ng emotions, no? Sa buhay mo. Example ko lang yon. Or sa iba naman sa inyo is August is merong kakilala ka na birthday is August. Pwedeng ito matanda, mas matanda sa'yo. Hindi naman matandang-matanda. Siyempre, ibig sabihin, mas matanda lang sa'yo. Yan. Pwede ring nanay, pwedeng ganun. Or pwede itong lalaki. Or pwedeng itong friend na to ang nakapagbibigay sa'yo ng emotions, or maybe kasi getting together, ibig sabihin, sandali. Kasi when it comes sa friend, kasi nandito si August, andito si Chain, no? Ibig sabihin, hindi lahat ng friend mo is good sa'yo. Kasi kung titignan mo siya, di ba, parang two faces siya sa nakita ko dito. Inano ko lang siya kasi nandito kasi si Moon, tsaka si Chain. Kung wala ito, di sa good, kasi nandito si Happiness. Pero, pwede rin itong sitwasyon na to is, itong friend mo is nakapagbigay sa'yo ng happiness o nakapagbigay sa'yo ng fulfillment. Pwedeng ganun. O itong mga ito. Diba? Pero ipapasok ko rin ito kasi nandito itong dalawa. Pwede itong mga ito is may mga tinatago sa'yo or sinisikreto sa'yo na naka-connect sa'yo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng kaibigan, pwedeng someone into your life. Ilabas natin si Pig.
And we have the ant, work, achievement, and success. Ayan, may mga gagawin ka na, maari. O maari may mga bagay na kailangan ialis mo yung chain mo doon. Huwag ka na mag-isip, kailangan mo na mag-action, ibig sabihin. Yan, nakakita ko sa'yo dito kasi may mga door na mag-o-open sa'yo. Opportunity is waiting for you. Hinihintay ka na. Ang kulang na lang sa'yo is eto, si ant. Mag-action to success. Yun na lang. Hinihintay ka na ng pintuan na yun na kailangan pumasok. It's up to you to make it happen. Kailangan lang i-work out to achieve and to success. Alam niyo naman yung ant, diba? Ang ant kasi kapag bago umulan, alam na nila yan. Naghahanda na yung mga yan. Nagpe-prepare yung mga yan. Ganun din. Nag-a-action na sila. And this is the time na kailangan mong gawin yun. Or pwede rin as iba is mag-a-action na kayo. Maaring kailangan nyo rin maghanap ng mga information about something doon sa bagay na yun. Diba? Kung kinakailangan. Para mag-success talaga siya. Tingnan natin na yung energy. Energy ni Sagittarius. Pwede rin na ikaw yung pig, ha? Kasi pwede rin na hindi ka nag-iipon, palagastos ka. Ganyan. Hindi mo naisip. And this time, it's time. No? We come sa ant. Energy mo. Ano po to? Okay. When it comes sa energy mo, tahimik ka pero you feel burden. No? Nahihirapan ka. Tahimik ka lang pero may mga part ng buhay mo na nahihirapan ka. Nasasaktan ka, nahihirapan ka, ganyan. May challenge. Pero handi yun sa point ng buhay ng iba dito na ayoko na ng challenge. Parang magle-let go ka. Sa iba sa inyo ha, hindi lahat. You want to let go sa isang aspeto ng buhay mo na ayaw mo na. Kasi parang hirap ka na, pagod ka na, sobra-sobra na yung sakit, hirap, pagod, may sitwasyon ka na gano'n, ano? May ile-let go. Or, sa iba naman sa'yo, energy mo, ano kayo, puro isip, or maaari magkakaroon ka ng pagpapaliban. Kaya nga sabi ko sa'yo, maging ant ka, huwag kang maging chain and August, diba? Or pig. Yun, it's time to move, ang sinasabi dito. Kasi may mga instant opportunity naman dumarating sa'yo. Ang kailangan lang sa'yo is to keep fighting. Magpursige ka, mag-action ka. Kumbaga malapit na eh. Isang-isa na lang eh. Isang-isa na lang pero bumabaliktad pa to. Pinagpapaliban mo pa, ibig sabihin. Pero nasa sa'yo yun. Diba? Nasa sa'yo yun. Overburden or over-responsibility, maraming nakaaklang na responsibilidad or may mga sitwasyon na nabibigatan at nahihirapan ka. There's a deep want and battle situation. May mga sitwasyon na ikaw lang din kasi ang makakalutas nito. Ikaw lang, as in. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano pong parating kay Sagittarius? Dito sa sitwasyon, basta magtiwala ka lang sa sarili mo dito, ha? Magtiwala ka sa sarili mo. Another message. Sa another message, dito sa card na to, may tao ako nakikita dito. Siguro hindi niya sinabi sa'yo, or alam mo, maybe, ganyan, hindi ko alam. Pero, depende yun eh. Pwedeng alam mo, or pwedeng naramdaman mo, or pwedeng sinabi niya sa'yo. May tao ditong nahihirapan. Someone, hindi ko alam kung nagkaroon siya ng breakdown, siguro sa problema, sa hirap, o sa burden, o sa wound na naranasan niya. Pwedeng pagod, or meron din ako nakikita dito na tao na collapse. Pwedeng, kasi breakdown, di ba? Pwedeng nabuwal. Pwedeng bumaksak. Ano pa bang pwedeng situation ng collapsing? Pwedeng may mga sitwasyon na something nasira. Pwedeng ganun. Halimbawa, hindi man sa'yo sa tao na to. Yun na nakikita ko sa kanya. Nahihirapan, something ganun.
May tao din dito na napanghihinaan ng loob. Or, pwede rin na may sakit siya, no? Sa iba. Na, pwede kung may sakit to, this person is pang forever siyang gamot. Mala, ano parating kay Sagittarius? Nasa una pa lang tayo. Ano po to? Ay, bakit ito? Mali pa yung card ko. Ano po ito parating? Ha? Ano ba yan? Universe, explain mo sa akin to. Okay. Okay, parating sa iyo. Nandito ka sa sitwasyon mo na naghahanap ka ng clarity, no, kung ano ang direction na tatahakin mo this time. So nakikita ko dito. Kung mag-uumpisa ka ba ng bago or hindi. Basta naghahanap ka ng direction in your situation, ano? So nakikita ko. Tulad nga ng sabi ko, nagkakaroon ng pagpapaliban or pwede rin na may mga sitwasyon parating, meron kang goal sa buhay mo na hindi pa siya nagsasucess or hindi pa siya pwedeng mabago. Or either pagpapaliban mo siya, i-delay mo siya, ay, ganun din yun, ano? Or hindi mo siya i-push forward. Do chika doon sa sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko, ang parating sa'yo. Also, parating sa'yo, may tao. May problema ka sa ano? May tao? May tao na may unhealthy person din dito lalaki. May tao na nagkakaroon. Pwedeng hindi niya sinasabi yung emotions niya sa'yo. Or, sa iba naman, itong tao na to is nangliling lang or may pangliling lang or lilinglangin ka. May taong ganun. Ako nakikita dito. May tao rin dito na hindi very supportive sa'yo. Mari itong tao na hindi very supportive sa'yo, kung ano-ano yung sinasabi niya sa'yo. No? Pwedeng related sa money, pwedeng related siya sa work, or pwedeng, basta related siya dun sa situation na yun. Ganon. Maari din na sinasabi niya na hindi ka patas, hindi patas yung ganito, ganyan, ganon, ganon. May mga ganon sitwasyon. No? May taong hindi very supportive, may pagka-arrogante, ganyan. And then, hindi siya loyal. May taong hindi rin loyal dito sa sitwasyon. Pwedeng hindi siya nagiging totoo sa sarili niya. Diba? Pwedeng nagsisinungaling itong tao na to. Pwedeng sa trabaho mo, or pwedeng karelasyon mo, or pwede someone na connected sa'yo. Mararamdaman mo kung sino yun. New beginning is coming, ang sinasabi dito. May mga minamanifest ka rin, so nakita ko dito. Nasa sa'yo to yung action mo. Kasi may mag-o-open sa'yo. May mga new opportunity coming sa buhay mo, nasa sa'yo na lang yon. Kung yung opportunity na yun, i-grab mo siya. Kasi andito nga si door, diba? Nasa sa'yo na yun. Pero may dumarating sa'yo. Pag-isipan mo maigi. Ano dapat iwasan? Pwedeng bagong trabaho, pwedeng pagkakaperahan, any situation, doon sa new beginning, na ikakaganda or abundance to, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is also think about something practicality, ang kinakailangan. And then, tinitingnan. Teka lang. And then, syempre, sinasabi dito is, may sitwasyon doon na kailangan mo ng desisyonan. Yes, in the past, nagkaroon ng mga deep wound, pain, sadness, nagkaroon ng mga hindi magandang sitwasyon, ganyan. No? Mga nangloko sa'yo or nagkaroon ng mga
Pwedeng sa iba is karahasan o hindi naman ganun kalaki sa iba. Sa iba naman ay pangloloko o pagtataksil. Pwedeng hindi naging tapat. Pwedeng ganun. Yung dapat iwasan eh, Sagittarius. Dito pa lang alam ko na dapat mo iwasan. Okay. Ito po yung importante pala. Ito daw yung importante na dapat mong iwasan. Lumabas na. Dapat mong iwasan is yung ma-out of control ka sa buhay mo. No? Yung hindi ka mag-action. No, iwasan mo 'yon. It's time to take it action. Iwasan mo yung pwede naman gawin na. Ba't mo pa ipagpapaliban? Yung iwasan mo yung handyan na sa harapan mo, a-actionan mo na lang eh. Hahakbang ka na lang eh. Gagawa ka na lang eh. Diba? Hindi mo pa magawa. Mga ganun sitwasyon. No, iwasan mo, hindi mo magawa yon kasi yung action and the positivity is in your hand. Ibig sabihin, iwasan mo magkaroon ka ng negativity or mag-doubt ka sa sarili mo on any situation na gusto mong umpisahan or gusto mong gawin to begin. Yan, huwag ka mag-doubt. Iwasan mo yung may stagnant, iwasan mo yung i-delay or i-cancel yung mga situation. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Not delay the situation kasi naghihintay na sila sa'yo. Okay, iwasan mo yung is not to accept any situation. Kung alam mong may mga sitwasyon na napapagod ka na, nahihirapan ka na, it's time to move on if you want. Pwedeng-pwede. Kasi may mga opportunity na binibigay sa'yo sa universe. Sa love life man yan, sa trabaho man yan, any situation na ikakagaganda ng buhay mo with the happiness and the end. Nasa sa'yo yun. It's time to work it out to achieve and to success. Yun ang sinasabi sa'yo. Iwasan mo yung ma-unproductive ka. Yung ganun din, parang action. Ganyan. Yung hindi ka, wala lang, tamaring ka. Ganyan, mga ganun. Kasi pwedeng magkaroon ka ng missed opportunity. Diba? Iwasan mo is not to move. Yung mawalan ka ng, yung hindi clear ka sa iyong destination or walang clear path. Ganyan. Iwasan mo hindi mag-move o mag-action o mag-movement. Kamusta po ang love? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love ni Sagittarius? Ano po to? Okay, kung kayo is single, may taong may nararamdaman sa iyo dito. Kung single, o pwedeng ikaw to ha, no pointed name, vice versa. Wala yung pangalan mo dito. May tao dito na nagkakaroon o naghihintay siya, no? Naghihintay siya ng something or pwedeng nalilito siya kung mag-action siya or hindi. Yun ang nakikita ko dito. May taong may lihim na nararamdaman sa iyo o may kinikim-kim siyang feelings sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is separated, no, or wala na kayo nitong tao na to, yes, nagkaroon ng mga deep bond. No, nagkaroon ng mga deep bond, maaring itong tao na to is nagkaroon ng pagsisinungaling or maybe this is you. Yung tao is nagkaroon siya ng pagsisinungaling. Meron siyang sitwasyon na inakala niya is tama or may inakala niya is wala sa'yo. Maaring ito is biglaan sa iba, no? Parang biglaan lang din sa iba dito, no? Biglaan kasi nagkaroon ng emotion. Kumbaga, pwedeng na-overwhelm yung tao, ganyan, and then, hanggang sa dumating yung point na nagkamali na, nangyari na ang dapat mangyari. Kumbaga, akala niya ay wala sa'yo. Nasa sa'yo pala ang totoong pagmamahal and fulfillment when it comes to a love. Sorry, nagkamali na siya and gusto niya na getting together sa'yo, itong tao na to, or vice versa tayo Pero gusto niya makipagbalikan. Naguguluhan siya. Maaring itong tao na to is nagtatanong-tanong siya sa kaibigan or palagi siya naka-spy sa'yo, palagi niya tinitingnan yung pwedeng yung
social media, kung meron ka man, ganyan. And then, kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, when it comes to relationship, you try to make it balance yung relasyon. Kahit na nagkakaroon ng painful in this relationship. Hindi ko alam kung sa party mo o sa party niya. Pwedeng sa away. Oh, hindi maaalis yun eh. Pag-away, hindi maalis. Minsan nag-aaway kayo, nagkakaroon ka ng disappointment sa kanya, hindi ka nagkakasundo. Natural sa relasyon na yon. No? Ate, may nililihim ba siya sa akin? Meron. Oo, may nililihim siya sa'yo. Hindi ko alam why, pero meron siyang meron siyang lihim na lungkot. Ito may lungkot ako nakikita. Marami siyang iniisip dito sa sitwasyon. Magulo yung isip niya. Pwede ikaw yung magulo yung isip o siya yung magulo yung isip. Maraming tumatakbo sa isipan niya o sa isipan mo. Vice versa. Yun ang nakikita ko Tingnan natin yung money mo sa Sagittarius. Kamusta po yung money na Sagittarius? Kamusta po yung money sa Sagittarius? 1 to 15 September. Again. When it comes sa money mo, medyo mabigat lang yung mabigat lang yung pasanin mo sa nakikita ko to. Maaring marami kang responsibilidad or may mga nabibigatan ka na sitwasyon na pinagdadaanan mo when it comes sa money. Pero sinasabi dito, keep moving ka lang. Mag-keep moving lang to reach your goal. Kung ano yung nararamdaman mo, no? Kasi may mga sitwasyon din na kailangan i-let go para mag-success ka in life. Kumbaga may mga sitwasyon na kailangan talikuran na para to success or to achieve when it comes to money. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga sitwasyon na kailangan mag-forward to your planning, it's time to progress, or mag-explore ka. Kasi you will be success. That's how victory and success happen kung mag-forward ka o i-forward mo yung mga ideas mo or to achieve something into your life, yes, it will success. Sa pera to Sa pera also, may tao na pwedeng manghingi sa'yo ng pera, pero wala ka maibibigay. Pwedeng family or family related, pwedeng anak, or sino man, pwedeng babae, something ganun. Yun nakikita ko. Or pwedeng mabigyan mo siya hindi ganun kalaki o hindi ganun kasapat sa iba. Sa iba, hindi ka makapagbibigay kasi wala ka maibibigay. Pero, kung you have an idea na gustong gawin to achieve, gawin mo daw. Kasi there's a victory and success na naghihintay sa'yo. Ayan. Door. Ant. And the happiness. Health po ni Sagittarius. When it comes sa health, emotion, nag-isolate ka. Sa health is lalaki. May sakit? May sakit, malalaki may sakit. Pwedeng hindi siya nagiging very careful sa sarili niya. Siguro hindi siya balance. Pwedeng hindi siya balance sa pagkain, ganyan. Sa iba naman sa iyo, siguro mga ubo, sipon, makating lalamunan, throat-related, ano pa? Basta siya, throat-related siya. Yan ang nakita ko. Sa iba sa iyo, siguro hindi yung masakit yung likod, may sakit sa bandang likod, something. Sa iba,
Ano mangyayari, universe? Oo, lalaki lumalabas sa akin eh. Pero may babae rin, no? Babae, mas matanda sa'yo. Hindi ko alam kung sino to. Pwedeng may sakit siya pero alaga niya yung sarili niya. Yung lalaki ang hindi. Pero kung ano, mag-maintenance kayo, ha? Advice po. May malalaman ka raw katotohanan. Sa iba sa inyo, ano, no? Oo nga. May tatahakin kayo na bagong path. O may pwede na nag-iisip kayo. Iba sa inyo, may financial problem talaga yung iba. Di ba sumasakit yung ulo mo, paa mo, o may tao na parang ika-ika, masakit ang paa, may gout, o ano man yan, may ganon. Okay, when it comes to advice, when it comes to advice, tanongin mo daw yung sarili mo kung ano yung talaga yung gusto mo sa buhay mo. Kung ano talaga yung, ano yung gusto mo ma-fulfill in life, no? Syempre, kinakailangan mo magpursige, mag-keep moving. Sinasabi dito, it's time to start a new beginning into your life. Sinasabi rin, mag-focus ka sa panimula ng buhay mo. Sinasabi dito, may mga sitwasyon na kailangang ikat, may mga sitwasyon na kailangang alisin, i-let go, may mga sitwasyon na need to accept. May mga sitwasyon na kung kinakailangan humingi ng tulong, humingi ka ng tulong. No? Sa tao na makapagbibigay sa'yo ng tulong. Siyempre, alam mo naman yung kung sino. No? And then also, alagaan mo daw yung sarili mo at mahalin. Yun na nakikita ko dito. May, sa iba sa inyo is, as long as nakikip fighting ka to reach your goal, there's a good news coming into your life. Sa iba naman dito is may good news talaga na darating. May mga kasiyahan, good news, fulfillment, achievement, or pwedeng mas more kang this a time to more to connect to your soul or to yourself or to your goal o sa ambition mo sa buhay mo. Yun na nakikita ko dito. Mahahanap mo daw yung kasiyahan mo. Mahahanap mo daw yung kasiyahan mo sa isang sitwasyon na bago. Yun na nakikita ko dito. Pwede sa trabaho, pwede sa love life, pwede in any goal. Makikita mo yung totoong kasiyahan o totoong happiness, joy, and fulfillment sa isang bagong sitwasyon in life. Yun na nakikita ko dito. Arigato namaste, God bless.